Alam ko lahat kayo talagang ano dito mga kababayan sa issue ng single mom na ito. Alam nyo sa totoo lang, isa po tayo sa talagang rumirespeto ng matindi. Mataas ang pagrespeto natin sa mga single mom mga kababayan, especially sa katulad ko na broken family. Pero hindi naman totally na hindi na nagsusupport yung tatay ko sa amin. Pero mga kababayan, sa lahat ng mga single mom, napakalaki po ng pagrespeto natin dyan dahil nga unang-una, napakahirap sa isang babae ang magtaguyod ng pamilya. Tapos ngayon, may isang tumatakbo sa pagka-congressman na akala mo naman ang taas-taas ng tingin sa kanyang sarili, pero hindi man lang napag-isipan ba ng tama kung tama ba yung mga sinasabi po niya. Ang gagaling ninyong tumira at manira kay Mayor Vico Soto at ang feeling ninyo sa mga sarili ninyo ay ang tatalino ninyo, pero sa mga ganitong klase pala ng usapin, din kayo babagsak. Di ba mga kababayan? So sabi daw dito, sa Abante TNT tunay na tablodista, kandidatong niyaya mga single mother na makipagbembang or makipagbembangan daw, pinagpapaliwanag ng COMELEC. Sabi po dito mga kababayan, abogado pa man din. Naglabas ng show cause order ang Commission on Election, COMELEC, laban kay Attorney Christian Ian Sia na tumatakbo sa pagka-congressman ng Pasig kaugnay ng malaswang biro sa mga single mother. Matatandang nag-viral ang sinabi ni Sia sa isang campaign event na maaaring sumiping sa kanya ang mga solo parent na babae. Sabi pa dito mga kababayan, ito daw, ito ang ambag ko sa mga solo parent ng Pasig. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na dinadatnan, alam nyo na yon, dinadatnan pa, may malinaw na, alam nyo na din yon mga kababayan, at nalulungkot, minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin, ani ni Sia. Binigyan siya ng 3 araw para magpaliwanag, kung hindi, dapat siyang sampahan ng reklamo para sa election offense at petition para sa disqualification. Para sa akin mga kababayan, kung akong tatanungin, dapat po i-disqualified yung mga ganitong klase ng kandidato. Bakit? Kung hindi niya nagagawang rumispeto sa mga babae, ibig sabihin pag nakaupo na yan o palaring manalo, mas grabe pa yung gagawin po niya mga kababayan, in my own opinion. Nasa sa inyo naman po kung ano pong opinion nyo, hingil po dyan. Pero mga kababayan, ito po kasi, unang napansin ko itong kandidatong ito nung nagbigay po ito ng pahayag mga kababayan about po sa pagpirma ng mga kongresista sa impeachment ni Sara Duterte. Eto, pakinggan natin yung sinabi niya. Attorney, ano pong komento niyo sa pagpirma ni Congressman Romulo sa impeachment ni VP Sara Duterte? Okay, alam po nyo, ang congressman natin nagkataon abogado rin. So siya yun. two hats. One as a congressman and another as a lawyer. Okay. As a congressman, Etong sinasabi niya dito, pananaw niyo to ha. ano po ba ang ganap ng congressman? Ang tawag po sa Congress, sa ibang salita, Kamara de Representante. So, representative ka lamang. Ang tanong, bilang representative, inalam mo ba ang pulso ng mga kababayan mo bago ka pumirma? Gusto ba yan ng mga taga-Pasig? At kung gusto yan, anong ang naging paraan mo para i-determine mo na yan nga ang gusto? Kasi sa nakikita ko, at sa pag-ikot namin, maraming mga lumalapit sa akin, hindi sila natutuwa, no? na pumirma ang ating congressman. Doon daw sa mga taga-Pasig mga kababayan. Ewan ko kung may taga-Pasig na nanonood sa atin ha. Doon daw sa mga taga-Pasig mga kababayan, nung daw po siya ay nag-iikot. Hindi daw po natutuwa ang mga taga-Pasig na pumirma yung congressman po nila para ma-impeach etong si Sara. Yan yung sinasabi niya. Dito ko siya unang napansin mga kababayan nung nagbitaw siya ng pahayag about po sa pagpirma ng mga kongresista sa impeachment. Laban po dito kay Sara Duterte kaya po na-impeach etong si Sara dyan po sa Kamara. So ngayon ang pananaw daw po niya bilang isang kongresista, representative, mga kababayan, representantes ng mamamayang Pilipino, dapat daw inalam muna yung pulso ng mga kababayang Pilipino po natin dyan sa Pasig. At nung daw po siya ay nag-iikot, ang kalimitan daw na sinasabi sa kanya, hindi daw po natutuwa na pumirma yung kongresista po nila, etong si Congressman Romulo, dyan po mga kababayan sa impeachment laban kay Sara. Pero para sa akin, parang baligtad naman yung sinasabi ni Atty. Sia dito. Kasi biruin nyo mga kababayan ha, yung mga lumalabas na survey ngayon,
ang karamihan tulad nung bago 83% o 80 something pataas percent ang sumusuporta at gusto nang simulan yung impeachment trial ni Sara Duterte. At karamihan po sa mga kababayang Pilipino natin kapag tinanong po ninyo kung sila ba ay pabor para ma-impeach itong si Sara, ang sagot po nila oo, para hindi na pamarisan ng iba pang mga politiko, para makita ng mga politiko na may pananagutan sila pag hindi nila iningatan yung paggastos ng pera ng taong bayan. Parang baligtad po yung sinasabi niya dito. Sana, di ba, andyan naman ang mga kapitan, andyan naman ang mga kagawad, andyan naman ang mga senior citizen, andyan naman ang mga SK natin. Di ba? At iba-ibang mga organisasyon sa Pasig, ano ba naman nagpatawag? Sabi dito, ako taga-Akasya. O pabor ka ba na ma-impeach itong si Sara Boy o hindi? Comment below Tawag tayo ng isang meeting Andiyan po ba? para pag-usapan na Guardian, itong nakasalang sa Kongreso, may impeachment complaint, ano ba ang pulso nyo dyan, ano ba ang masasabi nyo. Nang sa ganun, pag nagsalita ang ating representante, boses ng taga-Pasig ang naririnig, hindi yung boses lang ng representante. Diba? At bilang abogado naman, kasi siyempre, bilang abogado, Eto, Attorney Sia, kung nakikinig ka, may mga nanonood dito na taga-Pasig. At ang sinasabi nila sa comment section ko, sa comment section ng channel na ito, impeach Sara now. Eto, may mga sinasabi pa dito, yes, impeach Sara. Oo, impeach Sara. Tapos sasabihin mo, dyan sa video nyo, na yung mga taga-Pasig nagagalit kasi ipinapa-impeach etong si Sara. Alam nyo mga kababayan etong si Sara ipapaliwanag ko lang. List lang tayo ng konti. Kaya po si Sara nahaharap sa ganyang klase ng usapin, sa ganyang klase ng isyo kasi ayaw niyang magpaliwanag kung saan niya dinala ang pera ng taong bayan. Kaninong pera yung pinag-uusapan na hindi maipaliwanag ni Sara? Pera po ninyo yon mga kababayan. Kaya yung iba, kung kayo ay nagagalit kung bakit ini-impeach, etong si Sara, isa lang ibig sabihin nun. Hindi ninyo pinapahalagahan yung pinaghirapan ninyo, yung tax na ibinabayad ninyo. binasa kang complaint, impeachment complaint man yan, o criminal complaint, o civil complaint. Pag binasa yan ng isang abogado, alam niya na kaagad kung yan ay may merito or dapat i-file or walang merito at hindi at dapat nang ibasura. Ang hindi ko maipaliwanag at gusto ko rin marinig ang paliwanag ng ating congressman, bakit nung unang ipinaikot yan, ang pumirma lang 80, bakit hindi siya sa unang beses hindi siya pumirma? Bakit siya pumirma kung kailan last 2 months? Simple lang ang sagot. Simple lang ang sagot dyan mga kababayan. Bakit daw nung pinaikot ng una, o 80 lang daw yung pumirma, pero bakit hindi daw pumirma etong si Congressman Romulo? Alam nga naman, pagkatingin niya agad, pirma siya. Natural, pag-aaralan niya pa yan. Babasahin niya ba kung may basis ba yung pagpapa-impeach dito kay Sara? So kung hindi siya pumirma nung una, ibig sabihin pinag-aralan muna niya yan. Pangalawa naman mga kababayan, kung siya ay isa sa pinakahuli sa pumirma, ibig sabihin napag-aralan niya yung dumating mga kababayan na talaan sa kanya at yung dahilan kung bakit ipinapa-impeach etong si Sara. Ano ba ang gusto niya? Dapat pagkababa ng pinapipirmahan, kailangan pumirma na agad, wag pag-aralan. Alam nyo mga kababayan, ito yung isang patunay na mismong nanggaling sa bibig ni Sia na huli, pumirma itong si Congressman Romulo. Ibig sabihin, pinag-aralan po niya ng mabuti yon. Pinag-aralan ni Congressman ng mabuti kung dapat bang ipa-impeach itong si Sara or hindi. So kung yun nakita niya, dapat mapapanagot itong si Sara at kaya siya pumirma, yun yung dahilan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Minutes na. Ang alam ko, nadagdagan pa, no? Pero yung huling balita ang narinig ko, nasa 215 yung pumirma. From 80, kaya nagkaroon ng ikalawang pag-ikot dahil kinapos yung kailangan na pirma 102 ang kailangan na pirma Kinapos, nagpar-ikot ulit. Siya, ang pirma niya, based sa report na nakita ko, 215 yung pumirma, siya yung pang 198. So talagang andun sa pinakadulo yung kanyang pirma Bakit? DDS ba to? DDS ba to? Kung DDS to mga kababayan, nahawa. Niya. Bakit nagbago isip niya? Bakit nung una walang merito kaya hindi siya pumirma? Bakit nung dulo wala namang nabago doon sa complaint? Bakit bigla siyang pumirma? Ano nangyari in between? Yun ang gusto ko marinig. Di ba?
Para pag tayo namang mga taga-Pasig yung tinanong, bakit pumirma ang representante nyo, meron din naman tayo isasagot. Kasi sa ngayon, Simple lang, ako na sasagot para sa iyo, Attorney Sia. Ako na sasagot, pinag-aralan niya ng mabuti, kaya siya huli sa pumirma para ma-impeach etong si Sara. Yan lang, napakaikli lang ng sagot. Pinag-aralan niya ng mabuti at hindi niya agad pinirmahan kasi kailangan niyang aralin. At nung naaral na niya, saka pumirma etong si Congressman Romulo. Napakasimple lang po ng sagot. Nasa sa kanya na lamang po yan kung paano niya po iintindihin. So dyan ko po siya unang napansin mga kababayan. Buti nga na isave ko yung video niya po na ito. Matagal ko na po itong nakita mga kababayan. Buhat nung pumutok nga yung pagpapa-impeach dito po kay Sara Duterte sa Kamara. So ngayon, bakit ba naging matinding usapin etong si Attorney Sia na tumatakbong kongresista dyan po sa Pasig? Kasi mga kababayan, eto po kasi yung isa sa mga nagsasalita ng hindi mga magagandang salita laban po kay Mayor Vico Soto. And then mga kababayan, marami daw po, di umano ha, hindi ko naman sinasabing totoo, hindi ko naman din sinasabing hindi. Kayo na lamang po yung bahalang humusga. Marami ang nagsasabi patungkol sa kanya na mayabang daw po ito. So ngayon ito, pakinggan po natin kung totoo nga ba. Kasi para sa akin, siya yung male version ni Sara Duterte. Bakit? Mahilig magsalita nang bumabalik at nagbabackfire din sa kanya. So ito, pakinggan po nating mabuti. Yan. Nakita ko po kasi itong video ito na kung saan pinapangaralan niya itong si Mayor Vico Soto na magkaroon daw po ng pagrespeto at paggalang daw po sa babae dahil yun daw po ang itinuturo sa kanilang kumbento. Hindi ko alam kung saan kumbento siya nag-aral ng ganon. Mga kababayan, ano po? Anyway, ito i-play po natin. Okay, tumatagal na ako. Nagkasundo kaming magkakasama. Tuwing kami ay umiikot sa 30 barangay ng ating mahal na lungsod ng Pasig. Ako ang pinakapatagal magsalita. Kaya itong mga taong nasa likod ko, sigurado ako mga pasensyoso to. At kasama namin, hindi ho madali ang maging kandidato. Wala kang gagawing tama sa mata ng kalaban mo. Wala naman nga silang ginagawang tama. Tama ba yun? Gumagamit sila ng dirty politics? Ano yung dirty politics mga kababayan? Saglip na i-promote nila yung mga balak nilang gawin, yung mga mandato nila kapag ka sila ay napaupo na, ano ginagawa niya? Pinapasimplihan nilang pinapatamaan at binabanatan itong si Mayor Vico Soto. Samantala, etong si Mayor Vico Soto mga kababayan, nakapokus lang sa kanyang mandato bilang isang mayor. Tapos yung mga katunggali nila sa pagka-kongresista mga kababayan, pasimple ding pinapahapyawan. Ano ba yung tama doon? Yung gumamit sila ng maduming taktika para manalo sa politika? Diba mga kababayan? Anyway, ipagpatuloy pa natin. May sakit ka na, tutuyain ka pa. Hindi ko alam kung saan nakakuha ng moralidad itong kalaban namin. Pero sa kumbento, ang itinuro sa amin, ang mga babae ay dapat igalang at mahalin. Ayan yung sabi niya ha. Sa kumbento daw ang itinuro sa kanya, sa kanila, ang mga babae daw po ay dapat igalang at mahalin. Male version ni Sara Duterte, bakit natin nasabi? Ang hilig magsalita sa una ng masarap pakinggan. Alam mo, kung ikaw uto-uto, maniniwala ka eh. Hindi, sa akin in my personal opinion, kung ikaw ay uto-uto, mapapaniwala ka. Pero kung hindi ka marunong magsiyasat, hindi ka marunong makinig ng mga balita, talagang mapapaniwala ka sa mga sinasabi po nito. Pero kung ikaw ay napakagaling magsiyasat, bibihira ka mabibiktima ng mga ganito. Mga kababayan, in my personal opinion, base po sa nakikita natin ngayon. So ngayon, siya na nagsabi, kailangang irespeto ang mga babae at mahalin daw po. Mukhang nagkulang sa pangaral, kaya puro kayabangan ang nakikita ko. Walang masama sa pagyabang kung meron kang ipagyayabang. Pero yung ikaw ang ama ng lungsod, na dapat lumulutas sa mga mabibigat na problema ng lipunan, ang ginawa mo sa nagdaang 6 na taon ay maglinis ng impurnal sa Pasig, hindi kita papalakpakan. Kita nyo?
Kita nyo kung paano nila tirahin mga kababayan si Mayor Vico Soto. Pero hindi sila binabato ni Mayor Vico Soto pabalik. Hinahayaan ni Mayor Vico Soto na yung tadhana ang humatol sa kanila. At eto na yung tadhana. Papalakpak lang ako kapag ang mga may sakit ay gumaling na sa Pasig. Kapag ang mga PWD natin ay nakatanggap na ng kalinga. Minsan Ayan. Kita nyo ha, napakasarap pakinggan sa umpisa mga kababayan ha. And then may mga patama pa siya at pasaring kay Mayor Vico Soto. Kasi parang ang dating doon sa sinasabi niya, walang respeto sa mga babae etong si Mayor Vico Soto. Eh ang tanong ngayon, sino ba talaga ang walang respeto sa mga kababaihan? Pakinggan nyo mabuti to. Sa isang taon ang mga solo parent na babae na nireregla pa? Nay, malinaw, nireregla pa. At nalulungkot. Minsan sa isang taon, pwedeng sumiping ho sa akin. Yabang no? Yun nung interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Oh, ano? 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 Ano, may respeto mo sa babae? Yan ba'y tinuturo sa kumbento? Ginamit pa ang kumbento? May turo bang ganyan sa kumbento? Kapag kayo mga single mom, pwede mong bastos-bastusin anytime. Kung kailan mo gusto, hamunin mo na makipag-anuhan sa'yo. Hindi ako nagmamalinis mga kababayan. Ako, maginoo pero medyo bastos. Pero hindi yung ganito naman na masyadong lantad mga kababayan na talagang biruin nyo partida tumatakbo pang kongresista yan. Eh paano pagka naging congress yan? Congressman. Eh di lalo na. Punteriya, single mom. Hindi na naawa, hindi na nahiya. Diba kawawa naman, yung mga single mom natin, masyado naman ata mga kababayang nabastos sa ganyang klase ng mga salitaan. Biruin nyo, hamunin publicly, yung mga single mother. Eh yan nga yung pinaka nire-respeto mga kababayan, especially dito sa ating bansa. Bakit? Kasi unang-una, yung pagkukulang ng mga taong minahal nila, syempre, eh sila nagpupuno doon sa kanilang mga anak. Lalo na kung broken family. Yung babae ang nagtataguyo doon sa kanyang anak para mabigyan ng magandang buhay. Tapos babastusin lang ng isang tumatakbo sa pagkakongresista. Hindi po libel yan. Itinatama lamang po natin yung mga maling pagtira po nila. Ano po, especially yung pambabastos po nila doon sa mga kababaihan. Eh ano ba yung mga single mom? Mga kababaihan po yon na nagtataguyod at bumubuhay ng kanilang mga anak. Karamihan dyan, yung mga hindi po pinanagutan ng kanilang mga partner, pero dahil nga mahal ng mga babae yung kanilang mga anak, eh sila na po ang tumatayong ama't ina doon sa kanilang anak, tapos babastusin lang ng isang tumatakbong congressman na di umano eh nagmamayabang pa daw. So ngayon, ang ending mga kababayan, pinag-aano po siya, pinapasagot po siya ng COMELEC sa kanya mga binitabang salita mga kababayan na hindi po kaaya-aya talaga doon po sa mga kababaihang Pilipino po natin, yung mga kababayang Pilipino natin. Especially yung mga nasa politics mga kababayan ay nagbigay na rin ng reaksyon at hindi po sila natutuwa dito sa binitabang salita ni Atty. Sia. Partida abogado pa po yan. Eh ang pagkakaalam ko mga kababayan, kapag ikaw ay isang abogado, dapat marunong kang rumispeto at gumalang, especially sa mga kababayang Pilipino natin, yung kapwa natin. Eh ang problema, mukha atang hindi po alam ni attorney yung kanya mga binibitawang salita. Una, nagbitaw siya, dapat mahalin at irespeto at igalang yung mga kababaihan, pero ang ending, babastusin din pala sa huli. Di ba mga kababayan? Anyway, ngayon punta naman po tayo dito sa video. Nakita po natin na kung saan nag-public apology po siya. Di ba? Una, ang yabang-yabang, di ba? Ang una, naghahamon ng debate. Yung sinasabi pa nga niya, mga kababayan, usap nga tayo, Mayor. Eh, parang kayo lang yung nakikinig. Ngayon, naghahamon ng public debate, ang nangyari, public apology. Eto, pakinggan po natin. Inaako ko po ang responsibilidad sa mga nabitawan ko pong salita. I'm sorry po na lumabis po ang aking Ano yung sabi? Akala mo naman kagwapuhan. Ay, hindi ako nagsabi nun salita at mali po ang napili kong biro
para po magpatawa sa isang political caucus. Ano? Ano kasi Duterte? Hindi joke yun. At mas lalong hindi nakakatawa yun. Now I better understand the phrase, the road to hell is paved with good intentions. Hindi po sapat na mabuti ang ating intensyon. Importante rin po yung pong epekto ng ating pong salita, lalo na po sa ating gawa. Sa mga nasaktan ng mga solo parent, lalo na ang aking pong paghingi ng patawad at paumanhin, hindi ko po intensyon na makasakit. At dahil meron din naman po akong solo parent na Yung mga taga-Pasig dyan yung mga taga-Pasig dyan, iluklok nyo na yung subok at matagal na nagsiservisyo dyan sa Pasig. Huwag na kayo magpalit pa kasi baka mamaya matulad kayo sa mamamayang Pilipino na na Robin Padilla ayo nabudol sa huli. Kaya mas mabuti kung sino yung nakaluklok dyan. Kita nyo naman, napakaganda ng Pasig, kinaiinggitan ng napakaraming lungsod mga kababayan, especially ang galing ng mayor, ang gagaling ng mga kongresista. Kaya yung mga taga-Pasig dyan, kung talagang may malasakit kayo sa lungsod ng Pasig, wag na kayong maghalal at magluklok ng bago. Iluklok nyo yung mga naandya na talaga na nakapagpaganda at nakapagpabago ng Pasig. Biruin nyo ang daming naiinggit sa lungsod ng Pasig kasi sobrang ganda, sobrang galing ng mayor, sobrang galing ng mga kongresista dyan po sa Pasig. Kaya wag na kayong magdalawang isip na iluklok ulit yung mga nakapagpabago ng Pasig. Wag na kayong magluklok ng mga nambabastos ng kababaihan. kapatid. Ganun din po ang aking lola. Solo parent din po siya. Alam ko po ang pinagdadaanan ng mga solo parent. Ano? Po, hindi ko po ginagawa biro. At malinis po, hangarin po na matulungan ang sektor na yan. At siguro hindi po ito yung panahon para sabihin ko kung may mga programa. Gusto ko pong ituon itong hapon na to sa paghingi ko po ng isang heartfelt and sincere apology. Sorry po talaga sa lahat po ng nasaktan. And I promise po na hindi na po yan mauulit. Sa mga darating po mga araw, all you will hear from me is yung pong mga issue na dapat po na maging focus ngayong eleksyon. And I'm sorry po, umagaw po ng atensyon ang aking naging biro. And sana po ay silbing aral din po sa lahat po ng nasa mga public figures na may tuturing, whether national or local, na timbangin po maigit ang ating pong mga salita. And I hope na yung pong mga kritiko, I hope you find it in your hearts po na mapatawad po ang isang taong nagkamali. And Wala na, nasabi mo na hindi na natuwa yung mga kababaihan natin. Masyado silang nasaktan, especially yung mga single mother. Biruin nyo sa totoo lang mga kababayan, wala akong idea dito. Nagulat lang ako, ipinabasa lang nung isang kapinsan ko mga kababayan na taga-Pasig. Alam nyo naman, yung mga matatagal dito, kahit hindi tayo taga-Pasig, minsan umuwi tayo sa Pasig. Kasi nga, may mga kamag-anak ako doon. And then nagulat ako nung nakita ko, may kongresista palang tumatakbo na ganito na publicly naghahamon ng bembangan sa mga single mother. Lakas mo naman. And I hope na mabigyan ko pa rin tayo ng pagkakataon. So yun lang po. At ako pala, patagtag po na salita. Kung meron pong nananatili pong galit sa akin, tuon niyo po yung galit niyo po sa akin. Ako po ang nagkamali. Kung meron man pong parusa, sa akin niyo po ipataw. Huwag niyo po sana idamay. Yung pong aking mga kasama. Wala po silang kinalaman dito. Ako po ang nagsalita. And I hope na makita po yan ng mga Pasigueño na ang Wala, tumawa yung mga kasama mo Diba mga kababayan, kung makikita nyo naman doon sa video, yung mga nasa likuran niya, diba, tuwan-tuwa pa, tumatawa-tawa pa. Dapat kung tutusin, mga taga-Pasig, mag-isip na kayo ng maraming beses. Huwag nyo nang palitan yung mga nakaupo dyan. Huwag na kayo magluklok ng mga bago kasi kung nagagawa nilang tumawa sa maling biro ng kanilang kasama, ibig sabihin kapag nakikita nila ang kahirapan ng mga taga-Pasig at sila nakaupo sa pwesto, pagtatawanan lang nila kayo. Kaya wag na kayo magluklok mga kababayan ng bago. Luklok nyo na yung subok na. wala pong perfecto, lahat po tayo magkakamali. And siguro ang mas importante po is yung pagtanggap ng ating pagkakamali, pag-amin, paghingi ng patawad
tayo po ay nalagay po sa ganyung sitwasyon. Mahirap po itong ginawa ko ngayong hapon, pero sabi nga nila, diba, ang buhay daw is there's always a choice between what is right and what's easy. So, mas mahirap na po ito yung tama at maging ehemplo tayo sa mga susunod na henerasyon. So, narito po ako na humingi po ng patawad sa buong sampayanan. Salamat po. Ayan. Kita nyo mga kababayan na yung naghamon ng public debate kay Mayor Vico Soto, ang nangyari, public apology. Dahil sa pambabastos mga kababayan sa mga kababayan po nating single mother. Alam nyo, sa totoo lang, sabi ko nga po sa inyo, iba't iba yung sitwasyon ng mga single mother, pero ang mabuti doon, ginampanan pa rin po nila ang maging mabuting magulang sa kanilang mga anak. Kaya hindi po talaga katanggap-tanggap mga kababayan at isang kalapastanganan ang bastusin yung mga single mother mga kababayan. Ang alipustahin at publicly mga kababayan, especially hamunin ng bembangan, bastusin ng lantaran publicly. Hindi po talaga makatarungan yan at isang kalapastanganan po yan. Lalo na at yung nambastos, tumatakbo pa naman sa pagkakongresista. Hindi pa nga nananalo, hindi pa nga nag-e-eleksyon, laglag na agad, olats na agad. Mga kababayan, ano po kaya mga kababayan natin dyan sa Pasig, maging matalino po kayo sa pagpili ng kandidato, pagboto, lalo na mga kababayan, at tingnan nyo din, yung personal appearance, yung ugali, kung yan ba ay karapat dapat na maging lingkod bayan, especially dyan po sa Pasig.